balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Na imbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon po ay March 20 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa balitang nasyonal. Piso bumagsak sa 60.10 kada $1. Higit 2 billion pesos na irregularidad sa learning materials sa BARM nabisto ayon sa COA. Sa balitang lokal, lalawigan ng Pangasinan may pinakamababang childhood stunting prevalence rate sa bansa. Sa balitang pampalakasan, 2026 MPTC Tour of Luzon pahirapan ayon kay Perez. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bumagsak ang piso sa antas na 60 pesos .10 kada $1 sa unang pagkakataon nitong Huwebes habang tumataas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Ang piso ay umabot sa 60.10 kada $1 matapos buksan ng sesyon sa 59.9 pesos kada dolyar. Ito ang pinakamahinang pagpapakita ng lokal na pera matapos maabot ang intraday low na 59.95 pesos kada $1 noong March 16. Nagsara ito noong Miyerkules, March 18 sa 59.52 pesos kada dollar. Ito ay kasabay ng pagtaas ng benchmark na presyo ng krudo ng Brent nang humigit kumulang 5% sa mahigit $108 matapos matamaan ang Pars gas field ng Iran. Naglabas na ang Iran ng listahan ng mga prominent regional oil at gas targets sa rehiyon ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar na sinabi nitong direkta at lehitimong target at dapat na agad na ilikas sa mga susunod na oras. Matinding labanan ang naglalarawan sa sports ito, mamaya babalikan natin. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na normal pa rin ang kalagayan ng bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing petrolyo sa bansa. Umaasa rin ang Pangulo na matatapos na ang giyera at habang may giyera pa ay normal pa rin ang buhay ng mga manggagawa. Humaharap na rin anya ng ibang paraan ang gobyerno para makapagbigay ng subsidiya, makapagbigay ng tulong na lubhang naapektuhan ng krisis sa langis para hindi mag-alala ang taong bayan. Sa ngayon anya ay napapanatili ng gobyerno ang supply ng langis at pagkain dahil meron pang stock. Palalakasin naman ng pamahalaan ang ayuda para sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon matapos isuspinde ng Pangulo ang pagtaas ng pasahe na inaasahang makakatulong sa mga driver dahil sa pagtaas ng presyo ng langis.
Lalo na anya ngayong parating ang Holy Week kung saan napakaraming bibiyahe para hindi mabawasan ang kanilang mga biyahe. Sa ganitong paraan anya ay makakapag-celebrate ng Holy Week ang mga ito kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Matatandaan na sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaprubahan piso taas pasahe na inalmahan naman ng mga transport groups dahil sa pagsirit sa presyo ng langis. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Dahil sa patuloy na pagtutok ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan sa kalusugan at nutrisyon ng mga Pangasinense, nagbunga ito ng positibong resulta kung saan nakuha ng Pangasinan ang may pinakamababang childhood stunting prevalence o ang pinakamababa sa pagkakaantala ng paglaki ng mga bata sa buong bansa base sa pinakahuling report ng Operation Timbang Plus noong March 25, 2026. Nauna rito ay sinusulong at pinaka-prioridad ng lalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III ang kalusugan ng mga Pangasinense. Base sa nasabing tala, may 1.95% stunting prevalence ang Pangasinan na siyang pinakamababa sa lahat ng lalawigan sa buong bansa. Ikalawa naman ang lalawigan ng Capiz, sunod ang Agusan del Sur, Sarangani at ang Misamis Oriental na merong 2.86%. Kasama rin sa 10 lalawigan na may mababang porsyento ng stunting growth ng mga bata ang Ilocos Sur, South Cotabato, Laguna, Cotabato at La Union. Dahil dito ramdam ang epekto ng mga health and nutrition intervention programs ng pamahalaan ng Pangasinan para sa mga kabataang Pangasinense. Bahagi ng programa ang pagsisikap ng mga ahensyang pangkalusugan na masubaybayan ang mga kabataan sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa kanilang paglaki. Formal na ang binuksan ng pamahalang lungsod na Alaminos sa Agri-Trade and Tourism Expo 2026 bilang bahagi ng taon ng 100 Islands Festival na may temang 100 Islands at 1,000 Stories na ginanap 1,000 Stories. Ginanap ang grand opening sa Plaza Marcelo Ochabe sa lungsod ng Alaminos noong Miyerkules. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng ribbon cutting na pinangunahan ni Alaminos City Mayor Arth Brian Celeste, First District Representative Arthur Celeste at DA Philippine Carabao Center Chief Director Bilma Gagni at ilang pang opisyales na syudad. Sa pambungad na mensahe ni Miguel Sison, Executive Chairman ng 100 Islands Festival 2026, sinabi nito na Expo higit pa sa pagpapakita ng mga produkto at serbisyo. Isa-aniya itong buhay na patunay ng pagtutulungan ng agrikultura at turismo na dalawang haligi ng lokal na ekonomiya ng syudad. Sa mensaheng pinabot naman ni DA Regional Field Office 1 Regional Director Fidel Libao, nagsilbing keynote speaker, sinabi nito na 100 Islands ay hindi lamang destinasyon ng turismo, kundi mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda at bahagi ng seguridad ng pagkain na lokal na ekonomiya. Bigyan din niya na magkaugnay ang turismo at agrikultura, lalo na ang sektor ng pangingisda kung saan alagaan anyang ang mayamang karagatan, mas lalagong produksyon, mas dadami ang oportunidad sa kabuhayan at higit na uunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Samantala, binigyan din naman ng alkalde ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa selebrasyon. Tiniyak nito na hindi mapag-iwanan ng sektor ng agrikultura sa lungsod dahil sa mga nakandang proyekto at programa para sa kanila. Masayang ibinalita naman ni Mayor Nina Jose Quiambao ng Bayan ng Bayambang na bukas na ang admission sa Bayambang Polytechnic College. Sinabi nito na ito ay hindi lang announcement, kundi ito ay fulfilled promise. Sinabi nito na pangarap niya na walang kabataang maiiwan dahil lamang sa kakulangan ng kakayahan pinansyal. At ngayon sinabi nito ay isinasakatuparan ang nasabing panaginip.
Bilang mayor, sinabi nito siya ay naniniwala na ang education ay dapat accessible sa lahat. Kaya naman, buong puso nating ibinibigay ang 100% free tuition fee para sa lahat ng Bayambang residents. Samantala, bukas din ang scholarship, 50% free tuition para naman sa mga hindi residente ng nasabing bayan. Ang Bayambang Polytechnic College, sinabi ni Mayor Kembao, ay nag-o-offer ng practical, relevant at future-ready na mga kurso. Kasama na dito ang Bachelor of Science in Entrepreneurship at Bachelor of Science in Agribusiness. Sa siyudad pa rin ng Alaminos, patuloy na sinusulong ng lokal na pamahalaan ang pagpapalawak at pagtatanim ng mga high-value crops bilang alternatibo at karagdagang kabuhayan ng mga magsasaka bukod sa palay. Kabilang sa mga bagong inisyatibo ang pagpapakilala ng pagtatanim ng tabako na inaasahang makapagbibigay ng dagdag na kita sa sektor ng agrikultura sa lungsod. Ayon kay City Agriculturist Belia Pasagoy, kasalukuyang mayroong 0.5 hektaryang pilot o trial area para sa taniman ng tabako. Layunin nitong masuri ang angkop ang naturang pananim sa uri ng lupa at klima ng Alaminos. Sinimula ng pagtatanim noong January at sa kasalukuyan ay nakikita na aniya ito ng positibong resulta batay sa paunang obserbasyon. Kapag napatunayang angkop ang tabako sa lugar, plano ng lokal na pamahalaan na palawakin pa ang taniman kabilang ang panukalang 5 hektaryang sakahan para sa susunod na cropping season. Bukod sa inasahang dagdag kita ng mga magsasaka, nakikita rin na ang pamahalang lungsod ng potensyal na benepisyo mula sa bahagi nito sa excise tax na industriya ng tabako. Kitang-kita na matagal nang napapakinabangan ng mga tobacco producing areas sa bansa. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Matinding labanan ang naglalarawan sa pagpadyak ng MPTC Tour of Luzon 2026 edition. Tampok ang 14 na stages na dadaan sa 13 probinsya para sa kabuang 1,815.80 kilometro. Tinawag na Heritage in Motion mula sa 2025 edition na The Great Revival. Pakakawala ng karera sa April 29 sa Casobe sa Calatagan at magtatapos sa May 13 sa Scout Hill sa loob ng Camp John Hay sa Baguio City. Higit sa 20 na kupunan, bukod sa 5 foreign squads, ang inaasahang lalahok sa nasabing Tour of Luzon, kung saan ang final list ay ihahayag ng Philippine Sports Writers Association Forum sa araw ng Martes. Samantala sa volleyball naman, volleyball ito. Tinapos ng NX-led ang 4-game winning streak ng PLDT matapos agawin ng panalo sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference ang kanilang laro kahapon. Pumalo si Phil-Am Brooke Van Sickle ng game-high 21 points mula sa 19 attacks, isang service ace at isang block para sa tropa ni Italian coach Ettore Guidetti. Sumanyang kabuuan natin newscast sa ating todo balita at komentaryo. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdezia daw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Oras alas 5:24 ng umaga. Hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City.
the original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan. Abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIZ. Nagpapatuloy po mga kaibigan ang ating Todo Balita dito sa DWIC. At kasama nyo pa rin ako po si Liway Manantani Paragire at ang aking partner Kaaron Susan niya daw. Holiday po ngayon dahil sa declaration po ni President Marcos. Kaugnay naman ng Idil Fitr pagtatapos ng Ramadan. Kaya lang para sa mga kababayan po nating Muslim, extended ng isang araw yung kanilang Ramadan at na-move ang Idil Fitr bukas, March 21. Sa balita nga po mga kaibigan kahapon, ang Bangsamoro Multi-Sheikh Abdul Rauf Giyalani, inanunsyo nila na hindi nakita ang crescent moon. Hindi na sight kahapon sa moon sighting na isinagawa ng Bangsamoro Darufta. Kaya naman ang mga Muslim dito sa Pilipinas ay extended ng isa pang araw yung kanilang Ramadan. So bukas yung Idil Fitr. Nahanap na sila siguro bukas na. Itinakda na sa pamamagitan ng Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Giyalani na extended bukas. It was moved bukas ang Idil Fitr, ang kanilang end of Ramadan dahil nga nitong nakaraan hindi nila na-sight, hindi nila nakita yung crescent moon. Pero syempre wala nang pasok ngayon. Deklarado na ng Malacanang. Anyway, bukas naman ay Sabado. Samantala sa lungsod ng San Carlos mga kaibigan, inilabas na rin ng lokal na pamahalaan ng yung schedule ng kanilang activities sa Mango Bamboo Festival. So mag-uumpisa yan ng April 6 pagkatapos ng Holy Week. Yan yung pag-uumpisa ng kanilang Mango Bamboo Festival. April 6, Lunes, ito yung Miss San Carlos City Creative Costume and Talent Competition. April 9, Miss San Carlos City Beauty Pageant. 11, Ayos Kalusugan Caravan. Tapos sa April 12, magkakaroon ng Thanksgiving Mass at First Mayor's Boxing Cup at Grand Opening Parade. Alas 4 ng hapon yung parade. Sa April 13, ito naman yung batik, Lumbay Batik, Manggawayan Race 2026 na mag-uumpisa ng alas 4 ng madaling araw. Tapos magkakaroon ng Farmers and Homemakers Day at SMB Night. Sa April 14, sa Mango Bamboo Festival, ito yung Children's Festival, Manggawayan Street Dancing, Parade and Competition at Liga ng mga Barangay Night. Sa April 15, Agaw na Kalangwaran at sa gabi naman, Car and Motor Show and Kansunan at Plaza. April 16, sa Mango Bamboo Festival pa rin, Mass Wedding at Educators Night. Sa 17, Dog and Cat Show and Bambuhan at Balay Kabataan Concert Night. And then sa April 18, Mayor Julian Resuello Memorial Rapid Chess Tournament and Grand Ball Coronation, NGO and Balikbayan Night. Pero meron pong
Manggawayan Bazaar sa may bypass road sa may Kuliling. Palagay ko sa ano to, sa April 18. So yan po, yung mga inilabas na events, activities kaugnay sa selebrasyon ng San Carlos City ng kanilang taunang Mango Bamboo Festival. Talagang kasama na talaga yung mga aso at saka pusa sa mga activities ng mga LGUs. Kasi nakita ko rin dito sa sa Alaminos, meron din sila bukas ito Fun Mats Dog Show. Yan. So, Fun Mats. Magkakaroon siguro ng matching pag-aasawahin sila. Pero yung natutuwa ako doon sa yung pinapakita nila sa sa ibang bansa na kapag yung mga Adoption. yung mga aso, sila yung pipili ng kanilang na mag-a-adapt sa kanila. Galing naman nila Oo. Paano Ang ganda ng konsepto. So lahat ng mga... ang doon, ang pinagtatakan ko doon, paano silang binibrief? Paano silang kinakausap? Meron naman yung meron naman yung nag-comment. Pansinin niyo. Meron kasi yung maliliit, i-release nila dun sa gitna. Pansinin niyo yung pupuntahan niya may hawak na whatever. Pero kung titignan mo, wala naman. Ang aso talaga sadyang Malakas ang pang-amoy. malakas ang pakiramdam nila. Oo. Sabi nga nila, Pang-amoy, sense. yung mga amo, yung mga nag-aalaga sa kanila, ilang kilometro away pa lang nasisense na nila na parating. Pero yung mga yun, hindi naman nila kilala Pero yung nararamdaman nila kung sino yung totoong mag-aalaga meron sa yung kanila. meron yung lalampasan niya na tapos bigla siyang titigil. Parang ganoon di ba? Tumatakbo tapos biglang titigil. Babalikan niya. Pero ngayon, ngayon pong araw, holiday nga, kaya akala ko kanina bahagi pa rin ito ng energy gasoline conservation kasi day. araw ng Biyernes. Oo, kasi tapos walang sasakyan. Ay, sabi ko dinala ko na lang sana yung sasakyan ko para na i-park ko dyan. Malinis. Pero yung pala holiday today. At holiday din ulit, double holiday sa siyudad ng Alaminos dahil nga po dun sa Idil Fitr. Hindi. Ay, doon sa kanilang piyesta na ni Saint Joseph. Oo. Ayan. Pero napakarami activities ngayon doon. Crops and Fishery Day, alas 8 hanggang alas 5 na hapon. So, magkakaroon ng Alaminos Best Native Rice Cakes Pananaman Contest, Pinakbet Cooking Challenge, Oyster and Hito Cooking Challenge, Bamboo, puro pagkain Bamboo Product Exhibit and Sales, Organic Agriculture and Fishery Fun Games, Plaza dun sa gaganapin ito sa Plaza Marcelo Chavez. Tapos alas 8 hanggang alas 3 din na hapon naman, Longganisa Cook Fest, 100 Ways of Cooking, Alaminos Longganisa Eating Contest sa Plaza Enrique din. Bakit hindi ko mahanap yung food festival? Ay, kahapon. Ano ba ngayon? Biyernes. Kahapon pala yun, yung food festival. Kala ko ngayon. Kahapon. Nalungkot ako Ay, kahapon. Maghapon naman maraming pagkain pa rin. Pero yun kasi pag sinabi yung food festival, iba't ibang food siguro lang. Pero ito may pinakbat, may oyster and hito. At saka first time yung hito cooking contest kasi taon-taon naman meron yung palaba. True. Yung hito kasi parang bagong product ngayon na ini-introduce diyan po sa siyudad ng Alaminos. Mm-hmm. Kaya meron na rin doon merong may booth doon na may naka-display na hitong buhay na pwede kang mag-order doon. Ito po yung yung sabi nila, ito po yung isda na madaling i-culture, madaling alagaan. Hindi mo kailangan pala ng malaking space. Kung meron kang maliit na yung dating ginagamit mo na kulungan ng mga baboy, pwede na. I-improve lang para hindi lumabas yung tubig. At saka mataas ang demand. At saka ang DA very supportive diyan sa mga gusto mag-culture ng hito. Sabihin lang nila at ready ang DA na magbigay ng seminar. Seminar sa tamang pag-aalaga ng hito. Meron yung napakalaking hito farm doon sa bayan ng Urbistondo. Napakalaki niya. Ang laki-laki. Nag-average siya ng at one time 1 million na hito, iba't ibang sizes yon. Pero nung pumunta kami noon nung last year, nasa 400,000 lang kasi sabi niya, ang dami na kasing nabenta. Pero tuloy-tuloy. Nag-umpisa sila sa backyard, kumbaga, dito sa Bulosan.
hanggang nakabili sila ng property, yung mag-asawa dun sa Urbis Tondo, hanggang sa napalaki na nila at napadami yung kanilang hito, syempre sa tulong din ng mga government agencies, at nag-aano na sila. Meron na silang mga hito by product, meron na silang bottled, meron silang fillet na hito at iba't iba. So, dito rin sa sa Binmalay, may nakausap ako noon mula sa Agriculture Office. Sabi niya, fast growing yung itong industriya ng hito sa sa Binmalay dahil nga sa madaling alagaan at hindi kailangan ng malaking space. Pero noon yung hito parang nakakatakot hawakan. Pero ngayon pag Kasi meron siyang pangil eh. yung yung pins niya doon sa Dito labas. dito sa may gills niya, meron dito 2 pangil. Pangil ba yun? Andito sa labas eh, yun, matigas na very sharp. Na pag gumalaw yung ulo niya, kaya ingat sila hawakan yung ulo. Kasi andun yun eh. Andito sa labas. Masakit. At talagang dudugo yung yung iba na yun. medyo sensitive, mamabaga yung kung saan man natuso. Pero may nakikita tayo kasi na parang wala lang na kinukuha nila Oo, yan. magaling sila. Pero isa sa paraan O siguro na sila. Hindi na nila nararamdaman yung paraan para mapatay, kunyari, lulutuin na, ay binubuhusan nila ng asin. Yan. At pangtanggal din yun ng lansa. ng lansa at saka yung pangalan nito? Dulas. Yung dulas na hindi lang hito, pati yung isa. Ano yung isa na pinsan ng hito? Sa amin bulig. Na nakukuha rin Madfish. noon sa mga bukid. Pero ngayon kasi dahil naman sa mga pesticides ay unti-unti silang nawawala sa bukid. Ano yun? Dalag. Yung dalag, yun masarap yung dalag at saka malaman. Pero Saka madfish. Tawag namin sa naman, Kapangpangan, bulig. Pero dito sa Nueva Ecija, may nagko-culture din ng dalag. Mahirap kasi linisan niya, kahit na hito, mahirap ding linisan. Yung dalag kasi igasgas mo nitkin. Pader, kuskusin ng ng abo. Ng abo, tapos yung dahon ng saging Dahon din para matanggal lang yung dahon ng tawag to yung parang kalamansi, yung yung pero acid. napakasarap po lalo na yung dalag, ang sarap na yung Yes. isigang o kaya Matrabaho labat. matrabaho o kaya ginataan. Ayan, so pagkain pa rin mga Diba? kaibigan. Parang tapos yung tiyan ko biglang parang nagpaparamdam. Pero yung hito, ayan, very popular po yan sa, syempre, inihaw. Pag sinabi mong inihaw, yung iba pumupunta dito sa may bibili sa Binmalay kasi yung mga restaurants doon, maraming hito na inihaw at saka yung magagaling yung taga-ihaw. Kasi hindi dapat nadudurog yung balat. Ayan. Merong ibang media ngayon pupunta ngayon sa 100 Islands. May naka-ready na naghihintay sa kanila. Boodle fight. So, ang boodle fight nila panay seafoods. Parang parang mga seafoods, hipon, alama ang tawag na doon? Crabs. Seafoods eh. So, yun na in-expect natin ng mga Kasi safe naman ang talaba sa Alaminos. Yes, safe naman, malinis po yung tubig kaya nga nung lungganisa ihaw-ihaw, merong mga nagluto ng talaba, may namili ng talaba. Kasi nga alam naman nila na malinis ang talaba, kaya lang gusto pa rin sa 100% safe side pa rin ang naisip po ng siyudad ng Alaminos, kaya ipinagpaliban po yung talaba ihaw-ihaw. Okay, announcement mula sa Sinpelco, pero yung Power Service Interruption Advisory ay nanggaling sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ngayong araw, bukas, March 21, power interruption alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Diyan po, buong bayan ng Mangaldan. Bukas po yan. Okay, meron naman po tayong public service dito. Mula naman ito ay certificate mula sa Singgan Municipal Police Station. Nakalagay po dito, this is to certify that the Police Blotter Series of 2026 of this station, under record of events, incidents, there appear the following entry to it. So page number 2558, entry number 2026-03-0521, date and time of entry March 13, 2026, 11:17 a.m.
the incident or event on the stated date. Ito po ay pirmado ng investigador na si Police Staff Sergeant Jerry Quijaro. On the stated date and time, Marites Ilioraza Freeman, 52 years old, widow, Filipino, and a resident of Barangay San Mariano, Santa Maria, Pangasinan, appeared at this station and reported that in the afternoon of June 21, 2005, an unidentified woman gave birth in public in front of Dr. Rubiñol's house in Barangay Baro, Asingan. Both mother and newborn infant were taken to Asingan Community Hospital. The biological mother refused to identify herself, refused to provide care or breastfeed, and subsequently abandoned the child in the evening of the same day. The hospital staff requested help from the former barangay captain Hines, who was residing next to the hospital, for clothing of the newborn. Marites Freeman, who was visiting that time her friend Alma Hines, the barangay captain's wife, suggested to Marites Freeman to take care of the infant. Marites Freeman accepted the infant out of compassion and named her Fatima Lorraine Ilioraza Balares, who is now 20 years old. Since then, she has provided continuous care and custody from 2005 to the present date. This certification was issued for whatever legal intent it may serve. Ito nga po ay permado ni Investigator Police Staff Sergeant Jerry Quijaro ng Asingan Municipal Police Station. Okay mga kaibigan, bilis po ng oras natin pero bago tayo mag-break, ayan, schedule ng satellite voters registration sa iba't ibang barangay mula March 23 hanggang 28 sa siyudad ng Alaminos. So tuloy-tuloy pa rin sinasagawang satellite voters, Alaminos sa mga dance, tuloy-tuloy pa rin sinasagawang satellite voters registration ng COMELEC sa iba't ibang barangay para sa kabalayang nais magparehistro, lumipat o mag-update ng kanilang mga impormasyon. So tatanggap ng application ng COMELEC mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon sa barangay, mga alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa kanilang opisina. Narito yung mga location ng satellite registration mula March 23 hanggang March 28. March 23, office closed due to district meeting. Yun, nilagay pa. Hindi na sana nilagay. 24, Barangay Palua, ang venue sa Barangay Hall. Sa March 25, Barangay Gigilunan, pero ang venue ay sa Barangay Hall din. 26 to 28 sa COMELEC office. So, kung ano yung uri ng application na tinatanggap, registration para sa first-time voter, reactivation, change name, status, and correction of entries, inclusion and restatement, transfer from within and another municipality or city, updating of records of persons with disabilities, saka mga senior citizens, at saka mga miyembro ng indigenous peoples or indigenous cultural communities o ICCs at iba pang miyembro ng vulnerable sector. Kailangan lang daw magdala ng isa sa mga sumusunod na valid identification card na sa pagpaparehistro, Xerox copy, ngunit dalhin pa ng original para sa verification, national ID card, silalim ng PSA, postal card, PWD ID card, si student's ID o library card na pirmado ng Sinema School Authority, senior citizens ID card, driver's license, NBI clearance, Philippine passport, SSS, GSIS, o UMID ID, IBP ID card, BRC ID card, certificate of confirmation mula sa National Commission on Indigenous Peoples para sa makasapi na ICC o IPs at iba pang valid government ID. Para sa correction of entries sa voters registration records, magpasa lang ng Xerox copy ng birth certificate pero dalhin pa rin ang original o duplicate original para sa verification. Para sa change of status, magpasa ng Xerox copy ng marriage contract, dalhin din ang original o duplicate original para sa verification. Ito yung paalala, hindi tatanggapin ang cedula, barangay ID, barangay certificate, company ID, hindi rin. Bakit kaya? O kaya police clearance? Company ID hindi Hindi siya valid ID. Kasi marami yung magaling pumeke ng ID, lalo na yung mga company ID, papagaya lang nila sa sa magagaling
Pero yun na, yung mga hindi pa nakapagparehistro, wag nyo nang antayin yung last week, last minute, tapos hihingi sila ng extension. Extension. Haba-haba na nga ng announcement ng COMELEC. In fairness, last year pa yan sinasabi at sinabi na tuloy ang barangay at saka SK election. Okay mga kaibigan, oras po natin dyan na alas 5:45. Babalik po tayo pagkatapos bilaw ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Patuloy na palalakasin ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense. Sa pagdalo ni Governor Ramon Vico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital, sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unting ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Vico, layo nitong lalong mabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Kaya kasabay ng pagdiriwang na UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaki ang pasasalamat ng UDH kay Governor Kiko sa karagdagang pasilidad na tiyak na lalong naihatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ! 10 minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga, araw ng Biyernes, walang pasok holiday, ang Ramadan para sa mga kababayan nating Muslim sa Pilipinas extended bukas. So nailipat bukas yung kanilang Eid al-Fitr o kaya end of Ramadan. Sabi nung isang fina-follow ko na doktor, sabi niya, naluto na ba yung mga pagkain? Kasi sa end of Ramadan, yan naman yung feast po yan. So, ang daming handa. Yung mga walang handa, open dun sa mga kapatiran nilang Muslim na may mga handa. Ang ginagawa, nag-i-invite sila. Sa ibang mga grupo, association ng mga Muslim residents, isang grand party yung ginagawa nila. Yung mga may kaya, nagdo-donate ng pambili ng mga iluluto, usually kambing, baka, tapos lahat imbitado. Pero dahil nga hindi nila nakita kahapon, kaya iminove bukas yung Eid al-Fitr, end of Ramadan, kaya pa rin sila ngayon? Fasting pa rin sila. Nung una, sama naman tayo niya. Nung pangalawa, tapos ng unang ubo. Kung kailan naman ako magsasalita, nananahimik ako, nung magsalita na ako, inubo ako. Siguro ayaw ako magsalita, sige manahimik na lang ako. Hindi, kaya lang nung una kasi, akala ko yung fasting, yung Ramadan, hindi talaga sila kumakain. Kumakain sila ng gabi. Kumakain pala, yung pala parang pala sila OMAD, 1 meal a day. Parang, yung sa gabi naman, pag open na, pag start na, todo yung yes, kain nila. Oo. Todo. Tapos, kinabukasan, may oras po, from this time to yung oras na to, fasting sila. Kaya sabi ko, parang parang rin lang, yung OMAD nga, 1 meal a day. Yung imbis na, tawag dito, yung intermittent. Kasi meron yung sa mga nagda-diet, meron yung 1 meal a day, intermittent, meron ilang oras, tapos nung ka lang kakain. Parang ganun din lang. So marami nakakagawa nun. Tapos ng merong, mga, ng mga hindi Muslim. Merong joke din ng mga Muslim sa ibang lugar. So meron yung isa, ginawa niyang ringtone yung hudyat ng end ng fasting. Nakakain na sila. So ready na lahat yung pagkain. Pero wala mong sumusubo, tapos pinatunog nila, ready na sila, kaamba na silang kakain. Tapos tumawa siya. Galing pala sa cellphone niya yung hintay na naman sila. Pero yan naman po religiously ay nagagawa po nila yung fasting. At saka may mga ilang schools, ito naman yung nakita natin sa Facebook, na lalo na dun sa may Mindanao area, in some areas na may mga, yung sa school, may makaklase silang mga Muslim. Bilang respeto, di sila kumakain dun sa classroom ng mga baon nila. Para naman, kumbaga, alam mong hindi kumakain yung kaklase mo dahil fasting. Tapos paamuyin mo ng mga pagkain. So, kumbaga, bilang respeto, dun sila sa labas kumakain pag break time. O kaya, pag recess, nagpapahinga yung kanilang mga kaklase na Muslim. Siyempre, you can just imagine yung may kapoy na laman, kahit sanay na sila. So, tahimik sila habang natutulog, nakaiglip yung kanilang mga kaklaseng Muslim. Maraming mga Muslim, yung mga nababasa natin na kwento, meron yun din nila kinakaya. After ng ilang oras? Hindi, after ng Ramadan, meron yung bumibigay yung katawan. Meron talaga yung hindi talaga nila kinakaya din. Pero kailangan nilang sumunod dahil siyempre yun yung kanila At saka sumusunod sila. Talagang sumusunod sila. At inuumpisahan sa although yung mga bata at certain age, hindi naman sila required, pero inuumpisahan nilang i-train para pag at age na sila, kaya ng kanilang katawan. Pero yun po, meron po yung oras ng kanilang pagkain at pag-inom, and then pag fasting time, talagang pati inom yata wala. Oo, kaya nga kung minsan namumutla yung kanilang na nagda-dry yung kanilang mga lips. Pero siyempre pag ganyan mga kaibigan, bigay po natin yung respeto sa kanila, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga tradisyon.
Dahil tayo naman gusto rin natin na nire-respeto rin kung ano yung ating mga paniniwala. Ganun lang po yun, give and take. Speaking about pagkain, kahapon yata ginanap dun sa 19. Kahapon. Sa Lingayen naman, good morning kay Madam Tourism Officer May Viray Rueda. Ginanap kahapon ang cooking competition. Ng bagoong. At syempre may gamit pampalasa bagoong. Diyan naman po sa bayan ng Lingayen. Sayang, medyo busy kahapon kaya gusto ko sanang tignan to kaya lang hindi kaya ng schedule. So kahapon, Lingayen Bagoong Festival po, I think ngayon may activity pa rin. Last day today, 3 araw lang yung kanilang Lingayen Bagoong Festival. Yan. Pag sinabing Pangasinan, merong 3 B, Bagoong, Bangus, and dati sikat na sikat Bukayo. Kaya lang dahil sa pagtaas ng presyo ng buko at saka nyug at saka ng asukal, kukonti na lang yung gumagawa ng Bukayo. Pero ano pa yung isang isang B na kilala ang Pangasinan? Siyempre yung ating mga beaches. Kanya naman, ang dami ng naghahanda, lalo na yung mga malalapit sa beach at puntahan yung area nila ng mga gustong mag-swimming, nihahanda na nila yung naglilinis na sila, nagpapatayo na ng makeshift na mga sheds. Dahil pag ganyang Holy Week ay syempre paldo. Mataas ang rent. Yan po talaga, sasabihin nyo, sobra naman taas. Ganun talaga, yan lang po yung mga araw na bumabawi at nakakabawi yung mga shed owners. Sa buong taon, summer sila, kahit papano malakas, at saka yung ilang mga weekends, at saka mga holidays. Okay, pagbati. Good morning unahin na natin si Mama Ta and Tropa and DC Vian. Magandang umaga. At syempre si Bentong, dyan sa bayan naman ng Bugalyon. And good morning kay Sir Napoleon ko, Kaaron Aurea Arias de Guzman, na nasa Bunuan. Sakop ng Bukig yung area nyo? Or gusit pa. At syempre si mga Suki, Rafael Acosta Mangalyag, Ernesto Mosada Jr., at si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Tabang. At syempre yung kabarangay nila, si Kaaron Grace Matro at saka si Nanay Dading. At saka si Mother Lily, syempre, Mother Lily Fernandez, good morning. Kay Agustin Perez, Nelda Peralta, Randy Manawis, Mirna Tejada Esteves, at saka sa iba pa. Kuya Benji Tan, magandang umaga kahit hindi ka pa nagparamdam. Ito, kaugnay pa rin sa eleksyon, ha? Si Kuya Benji nagparamdam na. Ay, nagparamdam na. Maaga nagparamdam. Hindi ko pa siya naramdaman. Tungkol pa rin to sa eleksyon, ayon sa COMELEC. So, itong eleksyon na to, yung mga mai-elect na mga barangay officials, 4 na taon yung kanilang termino. Ito ay base sa new rules sa ilalim ng Republic Act 12232, setting the term of office of barangay and sangguniang kabataan officials. So yung elected barangay officials, 4 na taon yung isang termino at magkakaroon ng 3 consecutive terms sa parehong posisyon. Sa SK naman, 4 na taon, elected sangguniang kabataan, 4 na taon, itong election na to, pero not more than 1 term in the same position. So kung SK chairman ka ngayon, barangay chairman, at qualified ka pa naman na mag-chairman, hindi ka na pwedeng mag-re-elect. Slide down ka na lang sa council. At walang pang-4 na termino nitong election 2026 para sa mga incumbent elective barangay officials na nasa kanilang pangatlong termino na. So, ayan. Goodbye na talaga. Ayan, goodbye na. So mag-goodbye. Takbo na lang nakagawad. Oo, at mag-goodbye na rin tayo kasi po wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa